Magandang araw mga kaibigan at kayo nanonood dito sa aking YouTube channel sa Bro Jando Alabado TV. At sa pagkakataong ito, ang tampok kong video sa inyo ay yung nagtanong ako kay Eric Villanueva pagkatapos ng debate ni Eugene Gapo, kung saan tinanong ko lang siya sa talatang ginamit niya at nang naiipit na siya, panay hamon na lang. Pakinggan po natin ang nangyari sa naturang dialogo. Narito po. So, pwede tayo makapagtanong kay Brother Eric. Bro Eric, pwede ako makapagtanong sa iyo bro, tapos ng debate. Okay lang ba? Pwede naman. Okay, may tanong ako sa iyo dito bro. Bro Jando, yes? Bro Jando, una na ako kasi medyo may pasok pa ako bukas. Sige, Salamat sige, sa lahat. sige, God bless, salamat, God bless all. Salamat bro. bro. Okay, good night. May tanong ako sa iyo, Brother Eric. Pag sa inyong turo ba bro, pag nanampalataya na kay Kristo bro, is hindi na mawawalang kaligtasan? Okay. Yes, kapag ito'y tunay, kasi ang Diyos ang nakakakita ng puso. Ito po yung tatak ng Diyos at umaasa tayo sa Diyos na ang pananampalataya sa 3:16, ang wika ay may buhay na walang hanggan. So, yun lang po ang talagang basehan ng Biblia. Pero kung bro, kung sakaling dumating siya na tumalikod sa pananampalataya bro, yung kaligtasan niya nawala o hindi? Hindi po siya tumatalikod, kaibigan. Walang pagtalikod sa mga mananampalataya o sa mga mananampalataya kay Kristo, kasi malinaw ang sinabi ron, siya ay gumawa ng walang kaligtasan sa mga namamalagi na natili na tinatawag na tupa ng Panginoon na sumusunod sa kanyang tinig. Yung nasa unang Timoteo 4:1 bro ba, na sinasabi dito bro na maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay tatalikuran ng ilan ang pananampalataya. Ang tanong ko sa iyo dito bro, anong pananampalataya ang tinalikuran nila? Okay, merong kahulugan kasi dyan na pananampalataya. Ito pong narinig nila na pananampalataya. Pag sabing pananampalataya ay aral ng pananampalataya na napakinggan nila. Kaya ang problema, hindi nila tinanggap itong aral ng pananampalataya. Hindi tinanggap. Okay, so yan po ang tinutukoy. So lipat ako sa Ito ibig sabihin, hindi yan tunay na mga ligtas at tumalikod. Kasi wala naman nakasulat dyan na nawala ang kaligtasan dyan or tinutukoy na nawawala ang kaligtasan. Wala po sa talatang yan. Wala pong ganyang sinasabi. Okay. So, saang pananampalataya sila tumalikod? Ano yung sinasabi dito na pananampalataya na kanilang tinalikuran? Saan sila sumasampalataya dati? Before tumalikod? Hindi. Okay, hindi ko tinutukoy na sumampalataya sila. Ibig sabihin, ulitin ko, ang aral ng pananampalataya o yung pagkating ng salita na kanilang napakinggan, narinig, sa halip na tanggapin, sa halip na kukunin, ay hindi nila kinuha, tinalikuran nila, inayawan nila itong aral ng pananampalataya. So, yun po ang ibig sabihin ni Pablo. Hindi po yan tumutukoy doon sa mga ligtas at naligtas sa pananampalataya at tumalikod sa kanilang pananampalataya. Hindi yan tumutukoy, kundi yung mga napakinggan nila, hindi po nila yan, hindi nila tinanggap yan. Bro. Tinakwin nila yan. Wait lang muna bro. Sabi kasi dito bro, is susunod sila sa mga mapanlinlang na espiritu. Ibig sabihin, bago sila sumunod sa mapanlinlang na espiritu, nananampalataya muna sila. Tama, mali? Mali. Kasi kaya nga sila, dalawa yan eh. May aral na, nangaral ka. Sabi nga, di ba, sabi nga sa 6 ng ikalawang Korinto, sabi ron na narito ang araw ng kaligtasan ng sabihin, meron kang privilege na mapakinggan mo, at lahat tayo merong privilege, kalayaan na mapakinggan yung aral ng pananampalataya at napakinggan nila to. Kaya lang naging matimbang sila yung sa aral ng demonyo, kaya sumunod sila imbis na manatili doon okay. sumunod sa pananampalataya. So ibig sabihin bro, pinakinggan nila. So ibig sabihin, before sila sumunod sa aral ng demonyo, may sinusundan sila. Ano yon? So, wala sila sinusundan.
napakinggan lang nila. Kasi nga, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakinig. So, doon pa lang po sila, wala pang pagsunod doon o wala pang kaligtasan sa pananampalataya doon. Kasi malinaw naman diyan sa mga sa binasa mo, no? Sa ating pong sa yung sa kanilang ibinigay na na talata, maliwanag dito sa kanilang pagsunod is pagsunod sa aral ng demonyo, ganyan ganito. Bagamat sila ay nakapakinig ng aral, no, mas pinili po nila, no, na tumalikod sa kanilang unang napakinggan at nakinig, no, sa mga espiritong mga mapanghikayat. Mas nalaging lamang sa kanila yon. So, Yan ang ibig so sabihin ibig niya. sabihin bro, ibig sabihin sa turo ninyo pala, kung halimbawa nakinig lang, hindi naman nanampalataya, kasi nakinig lang sila, ibig sabihin pala sa inyo doon, yung taong nakinig lang, hindi naman nanampalataya, ibig sabihin pala doon is, hindi sila tumanggap ng Espiritu Santo? Hindi. Kasi hindi talaga nanampalataya. Sabi mo nga, hindi nanampalataya eh. What So, walang if, pagtanggol bro, doon. Nakinig eh. what if naging kabilang na sila sa tumanggap ng Espiritu Santo? Mawawala ang kaligtasan o hindi? Pag tinutukoy mo sa 1:13, walang pagkawala ng Hindi kaligtasan. bro, hindi. Tumanggap Wala, sila. wala ko tinutukoy na 1.13 bro. Tanong ko lang what Hindi. if naging kabilang na sila sa tumanggap ng Espiritu Santo? Mananatili ba ang kaligtasan nila o maiwawala? Ayon po sa 1:13, pag tumanggap ka, tinatakan ka, wala nang pagkawala yon hanggang sa 4:30, hanggang sa panahon ng pagkatubos. Wala na po Okay. yung pagkawala yon. So ibig sabihin, kino-confirm mo na kapag naging kabilang na sa tumanggap ng Espiritu Santo, hindi na mawawala ang kaligtasan. Maliwanag yan, 4:30 ng Epeso rin, na hanggang sa araw ng pagkatubos So, na tinataka sila. So hanggang doon na yon, hanggang doon na yon. So, kapag natataka na sila ng tatak ng Espiritu Santo, nalasap na ba nila ang makalangit na kaloob o hindi pa? Hindi pa. Ay, hindi pa na nalasap. Hindi. So, asan ang batayan mo na na kahit natanggap nila ang Espiritu Santo, ang tatak ng Espiritu Santo, hindi pa nila nalasap ang makalangit na kaloob? Anong pwede mo doon? Sa Hebreo, sa nalasap lang nila, hindi naman nila kinain eh. Kasi pagkain yan eh. Dapat kainin mo. Iba kasi nalasap sa pagkain, sa kinain. So para sa iyo ang term na lasap is kinain. Natikman. Ah. Hindi kinain. Parang ganyan eh. Hindi naman sinasabi doon na ipinanganak na muli. Hindi naman sinasabi doon na nagkaroon ng walang hanggang buhay. Mm. Hindi naman sinasabi doon na tinataka ng Pero espiritu. Lasap lang. Parang nakapakinig lang. Ganyan. sabi mo kasi kanina narinig ko na kung naging kabilang na sila sa tumanggap ng Espiritu Santo, hindi na naiwawala ang kaligtasan. Yung ba yung sinagot mo kanina narinig ko? Tinatakan ka na eh. Hindi naman nakalasap eh. Tatak yun. Hindi naman sinabi na nakalasap ng espiritu eh. So tumanggap na. Kasi bigla mo binanggit ang Hebreo 6:4-6. Babasahin ko lang dito Sapagkat paano panunumbalikin upang magsisi ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya? Ano yung kanilang pananampalataya na kanilang tinalikuran dito, bro? Okay, so anong binabasa mong Ano yung binabasa mong Yung sinabi mo, di ba ikaw nagbanggit to, Hebreo 6:4? Binabasa mo na salin. Magandang balita, bro. Di ba ito yung sinabi mo ngayon lang? Wala akong binanggit na ganito pero binanggit mo So, Magandang balita. so sinilip ko na lang yung yung talata kasi binanggit mo. Sabi dito, sapagkat paano pang panunumbalikin upang magsisi ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya. Ano ang pananampalataya na kanilang tinalikuran, bro? Kasi yung pagkakasalin, kasi iba yan sa pagkakasalin ng ibang mga talata, lalo sa original, no? Okay, ayun ang pagkakaunawa natin dyan. Pag nagkaroon tayo ng magandang sinuman na debate, Ayun na nga, bro. dyan po Yun na tayo nga, bro. magkakaanapan. Pakisagot lang, bro, kasi maliwanag yung pinabasa mo sa akin Hebreo 6:4 So, sabi kasi dito,
sapagkat paano pang panunumbalikin upang magsisi ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya. Tumalikod na. So may pagtalikod na ginawa. Ang tanong ko sa iyo, bro, anong pananampalataya ang tinalikuran nila ayon sa talatang ito? Anong pananampalataya ito? Kasi ang pagkakabasa rito no, sa ibang salin, no, sa aking James, for it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift. So, ibig sabihin, imposible sa kanila, ano, Sige, sa mga sige, ito, sige, yung sige. mga possible yan eh. So, iba kasi yung na tumanggap na. Oh, Iba kasi yung diwa ng pagkakasalin dyan. sige, sige, So, itong King mga James Version tayo, ha? tinutukoy kasi dito, kapatid, no, ang Oh. tinutukoy kasi dito, hindi po ito tumutukoy no, na sa mga nangaligtas at tumalikod. Okay. So, Hindi ato siya ba, tinutukoy sa King tinutukoy James ang tayo, aral ha? Sa King James maligtas, tayo. para maligtas ka, kailangan mong lumasap. Oo. Walang pagtukoy sa ganyan yan. Sige, sige. So, dito tayo sa ginamit mong yes. King James. For it is impossible for those who were once enlightened. Saan sila na-enlightened? Ano na? Ito yung ginamit mo, di ba? Nakalasap. King Oo. James Version. For it is impossible for those who were once enlightened. Ang tanong ko, saan sila na-enlightened? Past tense yan, no? Enlightened. Saan sila na-enlightened? Ibig sabihin yan, gaya ng sinabi natin no, sa ating ito po yung mga na-enlight, nakarinig, nakapakinig. No? Ibig sabihin, hindi pa talaga ito, hindi siya nakakain talaga, hindi ipinanganak. Walang nakalagay dyan ng mga ipinanganak ng Diyos. Bro, wait lang, bro. Wala akong Walang tanong na nakalagay pinanganak, ng bro. buwan. Bro, wait lang. Wala akong tanong na pinanganak. Ang tanong Ibig ko is, sabihin, saan sila na-enlightened? hindi tumutukoy na enlightened ligtas o naligtas. No, kaya nga sinasagot kita, hindi yan tumutukoy doon kasi wala Bro, naman nakalagay diyan. Bro, ang tanong ko, bro, wait lang ha. Hindi ko tanong kung ligtas na ba o hindi. Ang tanong ko sa iyo dito is, saan sila na-enlightened? Sabi kasi, for it is impossible for those who were once enlightened. Ang tanong ko sa iyo, saan sila na-enlightened? Maliwanag yan, no, naka-enlightened sila sa mga kaloob, sa kalangitan, nakabahagi. Sabihin kasi enlightened na sabihin nakapakinig sila, na naunawaan nila, ganyan. Kaya lang hindi nangangahulugan. Ano yung napakinggan nila, bro, na naunawaan nila, bro? Yes, hindi nangangahulugang nanampalataya at naligtas sila. Kasi wala Bro, naman kasulad lang yan. ha. Ano yung napakinggan nila na naliwanagan sila? Ano yun? Yes. Ano ba yung nakakanig? Sabi sa pananampalataya, di ba, nanggaling sa pakikinig. Sabihin, yun na nga. na-enlighten sila, nakatikim sila, Ang dami kasing maririnig eh. mabuting salita ng Diyos, nakalasap sila. Yun na nga, bro. Ang tanong ko Kaya sa'yo, sabi bro. dito, and shall fall away, and if Wait they shall lang, fall away, meron siyang Bro Eric. condition. May condition siya. Bro Eric, Pag sabi may kasi... condition siya, hindi tumutukoy na ligtas talaga ang tinutukoy. Bro Eric, wait lang muna, Bro Eric, ha? Nasa ano pa ako, nasa unang tanong pa ako eh. Masyado namang layo na nilipad mo. Ang tanong sa ito ba? Saan sila naliwanagan? Ano yung naka-enlighten sa kanila? Ano yung kanilang napakinggan na na-enlighten sila? Yun ang tanong ko. Ano yung napakinggan nila na na-enlighten sila? Salta ng Diyos. Pero kung gusto mo, debate tayo dyan. Hindi, tinatanong ka kita dito kasi ginamit mo itong Hebreo 6.4. Di ba? Tanong kita to. Di ba, ang intention ko dito, bro, para maunawaan natin at ng mga nanonood ang talata. Okay? Kaya huwag kang masyadong defensive. Sinasabi ko nga yung talata sa'yo eh. Kaya nga tanong ko sa'yo eh, ano yung napakinggan nila na na-enlighten sila? Ano yun? Kaya nga, napakinggan, nakalasap. Yun nga, binabagay niya, ibang ngayon salita. Di ba? Ebanghelyo. Okay. Salita. Sabi ko, salita ng Diyos eh. At nakalasap So, diba? ibig sabihin, bro, Pinapanggit yan. Pero hindi nangangahulugan. Bro, wait lang. Tumutukoy ito sa mga nakalasap, kumain o pinanganak. Walang talata dyan na mga tinatakan o nangangaligtas. Okay. Kasi ito, ang inaaral kasi dito ng sumulat, sabi natin na ni Pablo, ay hindi tumutukoy ito na paraan ng kaligtasan o itong mga naligtas nito at mawawala yung kaligtasan. Walang kanong aral dyan. Walang ganyan. Napakalawak nito. Hanggang pag binasa mo hanggang dulo nito, mauunawaan mo yan kung sino yung tinutukoy dyan. Actually, bro, ang sagot mo, sa Ebanghelyo sila na enlightened. Yun ang sinagot mo.
Sa salita. Ano naman yung Even sa- ebanghelyo, bro? Ano naman yung ebanghelyo na nakapa-enlighten sa kanila? Ang iba, gusto mo, di ba tayo dyan, bro? Bro, Tanong nagtatanong mo sa lang akin. ako. Masyado kang defensive eh. Tatanong lang naman Hindi ako depende, kasi... di ba? Kasi maganda yung thrill tayo, kung sa thrill lang lang mo. Gusto mo, wait di lang, ba tayo nagtatanong. dyan? Para Ang maganda hirap naman. naman gawan ko Ano? ng tema ito. Ang hirap naman gawan ng tema. Hebrews 6 Hindi, na tatanong ko sa'yo. Kasi mahirap pagpaliwanag kung hindi naman natin na pinagdadebate Yun na ito. nga. At Bro, wait napakaliwanag ng lang. ating tanong, Wait maliwanag lang. ang ating sagot. Ayaw mong paniwala ang sagot ko eh. Bro, wait. Paano kita matatanong? Hindi ka naman sumasagot sa tanong ko eh. Sabi ko, Sumagot ako. ano yung ebanghelyo? Sumagot Ang sagot mo ako. kasi Ayaw bro, mo nang ebanghelyo. paniwalaan. Kaya nga sabi ko sa'yo, sinong haharap sa akin sa debate Bro, nito? wait lang bro. Masyado kang defensive eh. Sabi mo kasi Hindi, ebanghelyo. hindi ako defensive. Bro, ikaw ang Kasi nagsagot. sinasagot kita, ayaw mong, Wait ayaw lang. mong, ayaw mong, teka muna, ayaw mong makinig. Di ba? Di Kaya nakinig sabi ko naman sa'yo, ako. kung Sabi meron mo mga sa inyo, ebanghelyo, di ba? Makikinig ka, pagsaltay mo ako. Nagsasalta ako, salta ka ng salita eh. Hindi. Pagsalta Ang ako, sinasabi mo kasi, salta ka ng debatihin salita. na lang natin ito. Sumasagot pala ako, daldal ka ng daldal. Hindi O ako sige, makasagot sagutin sa'yo. mo, anong ebanghelyo ang napakinggan nila na na-enlighten sila? Ano yung ebanghelyon yon? Okay, kung gusto mo na ayaw mo ng debate, paliliwanag ko sa iyo. Unang-una, binanggit mo sa akin ng Timoteo, ito po yung mga mananampalataya, hindi talaga tunay na mananampalataya at pumunta tayo dito, tulad nito, na ito yung mga nakalasap, nakabahagi, nakapakinig, kasi yun yung word yan eh. Hindi ito mga ipinanganak o nagkaroon ng buhay na walang ganun, o tinatakan ng espiritu. Iba kasi, sabi mo nga, iba yung nakalasap sa kumain eh. Bro, So na-enlight sila dito sa mga sa aral no o sa salita ng Panginoon, pero hindi nangangahulugan na enlight, hindi nangangahulugan na tumanggap kasi merong nakapakinig, nasiyahan, naligayan, pero hindi nangangahulugan sumampalataya wait lang o bro, wait lang bro. nangaligtas. Bro, Yun yung ating sagot o tugon. Bro. Hindi nangangahulugan na enlight sa salita eh nanampalataya ka agad. Wait lang, Iba wait lang, yung bro, walang tinutukoy ng nanampalataya dyan. wait lang bro Sabi mo kasi, sa ebanghelyo sila na enlightened. So ang follow-up ko doon, ano yung nasa ebanghelyo na nakapa-enlighten sa kanila? Yun ang tanong ko sa'yo. Ano yung nasa ebanghelyo? O ano yung nasa ebanghelyo na nakapa-enlighten sa kanila? Ang ibig sabihin, yun yung aral. Kaya nakapakinig sila eh. No? Nakita nila yung aral, napakinggan nila. Kaya lang, Anong aral? itong ebanghelyo, hindi... Anong aral? Ano ba yung aral? Di ba ebanghelyo? Ano ba naman yan? Anong Makinig aral ka nga kasi. ng ebanghelyo? Marami kasing aral sa ebanghelyo. Ano ba yung Anong aral aral ng ng ebanghelyo? Ano ba yung aral ng ebanghelyo? Di mo alam yung aral ng ebanghelyo? Yung kaligtasan kay Kristo. Yun yung Kaligtasan kay ni Kristo. patungkol kay Okay. Kristo. Kaligtasan ni Kristo. Oo. Okay. Oo. Okay na ako doon. Oo, Kaligtasan ni Kristo. So na-enlight sila, sabi nakapakinig sila, kaya lang nasiyahan sila, kaya lang hindi talaga nananampalataya. Maraming kay Kristo na, Okay. na sumunod sa kanya eh, pero hindi talaga mananampalataya. Okay. So, O, ibig sabihin, bro. Ibig sabihin niya, nakalasap, hindi talaga kumain. Okay, so, Ah? ibig sabihin, Yun ang bro. ibig sabihin nun. So, Hindi nangangahulugan lang na-enlight sila, sa aral, ligtas na, hindi eh. Okay, Parang okay. nakapakinig din, nasiyahan pa nga eh. Okay. Pero hindi ligtas din na ng palataya. Okay, so, ibig sabihin, bro. Hindi tumutukoy dito na itong mga ito ay ligtas at walang kaligtasan. Okay. Walang ganong aral dito. Okay, bro. So, ibig Okay na? sabihin pala, bro, is ang ebanghelyo na nakapa-enlighten sa kanila, ang kaligtasan na ibibigay ni Kristo. Yon, 'di ba? Yung sagot mo. Ngayon, ang sabi naman dito, and have tasted the heavenly gift. Ano tong heavenly gift na sinasabi dito? Yung kaloob, natikman nila. Hindi naman na. Ano nga yung heavenly gift? Ano yung heavenly gift? Ay, kaloob. Kaloob nga. Hindi ba alam yung kaloob? Gift? Ano yung So, kaloob? na patungkol dito. Ano yung kaloob? Ay, kaloob. Ano ba yung kaloob? Palagay mo ano yung kaloob? Di mo alam kung ano yung kaloob? Tinatanong nga kita ano yung heavenly gift eh. Ibig sabihin, may regalo na galing sa langit. Ano Yes. tong regalo na galing sa langit ang natikman nila? Ano to? Ay maniwanag siya. Tulad ni, bibigyan kita ng halimbawa, si Judas. Naka ano yan eh, naka ng kaloob yan eh. Anong heavenly gift ang natanggap ni Judas, bro? Ano ang heavenly gift na natanggap ni Judas? Natanggap niya sa Diyos. Ano ba natanggap sa Diyos? Ano ba ginawa ni
ni Judas. Hindi, ang tanong ko bro, Diba, ano yung nagpag- heavenly nagpag- gift? Bro, wait lang ha. Ano yung heavenly gift na natanggap ni Judas? Sinagot na kita. Kung ayaw mong nasagot ko, wala tayong magagawa. Ano nga? Wala ko Ayun nga yung sagot narinig. niya. Ano sinabi ko sa'yo? Ano ba yung natanggap ni Judas? Di ba nagpagaling siya? Di ba yung mga kaloob? Napagaling. Napagaling siya, Oh. napagaling siya. Okay, nagpagaling siya. Yun ang kanyang heavenly gift. Then, next mo dito naman, and were made partakers of the Holy Ghost. Ano yung unawa mo sa term partakers? Nakalasap. Sabi mo, Nakapangyarihan. nakalasap, tasted. Ikaw nagsabi, nakalasap, tasted. Yung partakers, ano ibig sabihin ng partakers? Ano ibig sabihin ng Nakabahagi. partakers? Ha? Ano Yun nga, ang wala ibig pagkakaroon sabihin sa ng nakabahagi. partakers? Sinagot na kita eh. Napaka-ano mo naman himina eh. Sabi ko, naka ano Bro, ka, wag, di ba? wag namang mapikon. Wag mo na akong sabihan tanga Hindi ako kasi pikon. nagtatanong Sabi ko, lang naman ako sa'yo. Ibig sabihin ng tanga, mangmang, hindi ka nga makaunawa eh. Hindi ka Kaya naman sabi ko, sumasagot gusto mo eh. talaga sinagot ko sila, di ba? Di ba? Sinagot na kita eh. Ano ibig sabihin ng Nakabahagi. partakers? Sinabi ko na, napakahina mong unawa. Pagka ikaw giniba na sa debate, manahimik lang. Kung ayaw mong gumulong sa debate, wala akong magagawa. Bro, ano Ganun lang unawa yan. mo Gusto mo, sa debate term tayo dyan, ano? partakers? Gusto mo, debate tayo dyan. Lalaban ka o Ano hindi? nga ang Ano? unawa mo sa term Hindi, sa ang term tanong ko partakers? sa'yo, lahat Bro, ng tao, hindi. kaya Tatakbo tayo atras. nagsisigawan dito kasi nagtatanong ako, ang iginaganti mo Kaya tayo kasi nagsisigawan dito. ang ayaw mo pa- wait lang bro, wait lang. Ang iginaganti mo kasi sa akin, ito nagtatanong ako ng 1+1, isa na ang sinasagot mo hamon. Huwag ka Oo, maghamon. Kasi nga, hindi. Hindi, wait lang muna. Ano? Bro, wait lang muna bro Oo, kasi ayaw mo. pag naiipit ka Ibig kasi sabihin, bro, maghahamon ka, wala Hindi ako problema. naisipin. Kasi wala ako sa aaral na ganito na Sige, paano sige, ko ito, gagawin. basa Ayaw ko mo nito tumanggap. partakers Ayaw ha. mo tumanggap eh. Anong ibig sabihin ng term partakers? Okay, dito. Hindi. Term tanong ko partakers sa'yo na tinatanong ko kung sa'yo, kakasama o dahil hindi, mo sinong satsat eh. kakasligan? Yung Ito- father ninyo ito, si Tami, bro, kakasama sa partakers, online bro. debate? Wait lang, Hindi. bro, wala Bro, mo na patutsadahan. Kakasama siya sa online Ito, debate? ito. Sino yung pinakamagaling sa inyo? A Kakasama kayo sa partaker, debate? a partaker Hindi, tinatanong kita. is a person who joins in an activity. Sangayon ka dito, bro. Ang partaker is ang tao who joins in an activity. Tama? Hindi, ang tanong ko sa'yo, sinong kakasali ito? Para mas Bro, hindi maganda naman yung ako laban. nagtatanong Ayoko about ng- sa kasahan. Wala pala, hindi ka pala kakasay. Bro, Natatakot ka pala sa wala debate. akong, tinan nyo mga kaibigan ha, ang tanong ko sa kanya, nasa talata. Mag-review ka muna. Wait lang, Hindi wait ka lang. ubra sa debate. Wait lang muna eh. Yung tanong mo May- yan, hindi. Kala mo Ang ano si Eric eh, naiipit sa tanong. Nagtatanong lang naman ako, kaya ako nagrereklamo kasi hindi sumasagot, naghahamon. Huwag ka munang maghamon. Nagtatanong lang naman ako dito eh. Ramdam ko kasi naiipit ka rito, kaya ka naghahamon. Huwag ka maghamon para hindi mahalata naiipit ka. Huwag ka maghamon bro. Tatanong ako to, sasagot ka lang. Gaya na ginawa nyo ni Angel ba? Nagtanong si Angel, sasagot ka. Huwag kang maghamon. Ano ba naman to? Sige, unmute dyan, unmute. Ikaw talaga. Huwag kang maghamon sa akin. Hindi naman ako nag-ano sa'yo eh. Tinatanong naman ito sa talata eh. Gusto ko lang makita ng mga tao kung nauunawaan mo ba ang talata o hindi. Ano Eric? Yan po. So, actually niyan, hindi na siya nagsalita. Tumahimik na siya hanggang tuluyan na siyang nag-out. Hindi siya nagsalita. Dahil sinasabayan niya ako, din naman siya sumasagot sa tanong ko eh. Ang ginagawa niya, nagkikipag-asaran na lang, kaya minute ko saglit. Tapos sinabi ko, sagutin mo. Huwag kang maghamon, sagutin mo. Sabi ko, mag-unmute ka. Ayaw na niya mag-unmute. Kumbaga para bang og sa Bisaya pa ng luod. Luod. Mo po din mang luod ng unana dahil, no? So, yun po ang nangyari sa diskusyon. Ako nagtatanong lang naman, pero then nararamdaman niyang ipit siya, kaya naghahamon. Pahig naman ako na i-debate yun, pero ano kayang temang gagawin niya sa topic na yun?
talatang yun, no? Ano kayang ramdam niya doon? Okay, so ganito na lamang po at nawa po is ma-subscribe niyo po itong channel ko para marami pang talakayan ang mapapanood nyo rito. Maraming salamat po and bye-bye.